Hallelujah, hallelujah. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Yes, it is a very, very good morning dahil nandito tayo muli gathered to fellowship with one another and to fellowship with our Lord. Amen. Amen. And I just want to encourage everyone to stand as we give praise to the Lord. And before we sing this song for our God, gusto ko lang mag-testify of God's goodness. You know, I woke up this morning po na namimilipit sa sakit ng puson. And the enemy, I believe the enemy is trying to attack me because alam niya magsosong lead ako today. But you know, as the song says, I'm trading my pain for the joy of the Lord. And that's what I did. And I texted even sila Pastor, sila Dave, sila Simo, that please pray for me because yun nga po yung nararamdaman ko. And especially magsosong lead ako. And I know the Lord has heard our prayers because I said to the Lord, I want to give you joy today. As I lead the people to worship and as we dance together, wala pong makakahinder kahit pamimilipit ng puson. Amen! Amen! And so let us all stand and let's give God the glory because He is forever faithful. Amen! Hallelujah! Let's give God the glory today. And whatever we are feeling today, if you feel sick, if you feel tired, or if you feel that sorrow overwhelming you today, trade it for God's joy today, and you will also receive the joy that comes from Him. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's clap our hands for the Lord. I'm trading my sorrow. Trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, let's declare, I'm trading my sorrows, I'm trading my sorrows. I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Sing yes to the Lord today. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord, yes to you, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Hallelujah. I'm trading my sorrow. I'm trading even my shame today. I lay it all down for the joy of the Lord. And I'm trading even my sickness, even my pain. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Whatever struggles you have today, say to the Lord, I'm trading it all down. I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. And let's all say yes to God's call. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. God, when you call my name, I say yes. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord.
destroyed. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Yes, declare, I'm pressed but not oppressed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. I'm pressed but not oppressed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. And I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. And we will all dance for you today, Lord. La 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 la. Come on, move your feet and dance for God's glory. La 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 la. Ooh, hallelujah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 'Cause nothing can hinder us in dancing for the Lord. La 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 la. La 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 la. La 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 la. One more time, give your dance for the Lord. La 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 la. La 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 la. La 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 la. And we say yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Everybody say yes to God. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. One more time, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. And we declare that our Redeemer lives. My Redeemer lives, amen. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer, amen. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe
Redeemer lives. You lift my burdens. You lift my burdens. And I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom Oh, you come. lift my burdens. You lift my burdens, and I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. And we declare our Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. God, you live. Forever and ever. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Everybody clap your hands for the Lord today and say, My Redeemer lives. 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 yes, My Redeemer lives. 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 one more time, say, My Redeemer lives. My Redeemer hallelujah. Oh, praise you, Lord. We praise you, Jesus. For you will forever live, oh God. And you are the one who heals your people. You are the faithful God to whom we can run to. You are our refuge. You are the source of everything we have in life. All the blessings, God, the protection, the healing, it all came from you. And so today, God, we want to thank you. We come before you with gladness in our hearts, knowing that you are there for us. You are the one who rescues us, and you are our Redeemer. Oh, we praise you. We praise you, oh God, with our songs, with our dance, with our music, with all of our hearts today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And Lord, as we continue to lay down everything unto your throne today, as we lay down to you all our heart's desires, even our sorrows, even our joy, oh God, even our pain, even the shame. God, we pray, fill every heart today. Fill every heart today, for we yearn for you. God, we yearn for you. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Whatever you have in your hearts today, whatever baggage you are carrying, or whatever sorrows that you are carrying, whatever burdens, the Lord says, cast your burdens unto me. For my yoke is easy and my burden is light. So just let God move in your hearts. Let God move in your situation today. And just declare, this God, I believe in you. I believe that you will do wonders and miracles in my life as I surrender all of this unto your feet. Yes, I believe.
God, I believe. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Yes, sing it to the Lord. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever, God. Into your hands, God, I commit again. I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Yes, say to the Lord today, God, into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Hallelujah. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Yes, Lord. This is our prayer today. This is our heart's desire. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. I'll walk with you wherever
God, this is our commitment to you today. Wherever you go, Through tears and through joy, tears and joy, I'll trust in you. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Let your I voices be heard by the Lord. Jesus, I believe. Come on, raise your voice. God, listen to the voices of your people Jesus, today. I belong As we declare our faith in to you, you. that God we You're believe, the reason and God we belong that to I you. live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. God, listen Jesus, I to the declaration of your people. belong to you. Yes, we believe and we belong You're to the you. reason that I live, the reason that I We sing. say to the Lord, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I everybody lift up your hands as you declare, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I let us worship Him. Let us worship Him, worship Him. Jesus. Can we say to our Jesus, we believe in Him? Can we say to our Jesus, we belong to Him? And He is the reason why we are here today. He is the reason why we are here. We are here. We are here with good health. We are here today. Yes, Jesus. Jesus. Jesus, I believe in you. Can we raise
that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. All I am. Yes, Jesus. You are the reason that we live. You are the reason, Lord, that we could be able to sing praises, that we could be able to sing worship unto you today. Because it's all about you, God. It's all about you, Jesus. Yes, Lord, whatever situation we are experiencing right now, Lord, we believe in you. We believe in you that, Lord God, you are working. That even though, Lord, we can see it, you are working. Even though, Lord, we can feel it, you are working, oh God. And so, Lord God, we pray this morning, let faith arise. Let faith arise in our hearts, God. That we will continue to believe in you. That even in times, Lord, na hindi namin nakikita o hindi namin nararamdaman that we are in your refuge, God. We will continue to believe. We continue to believe, Lord, kahit na hindi ka namin nararamdaman, na kahit na, Panginoon, sa mga panalangin namin na hindi nasasagot, Lord, we continue to believe in you. Let us open our lips and say to our God, we will continue to believe in you, God, no matter what. Ano man ang mangyari, Panginoon, ano man ang mga kasagutan mo sa aming mga panalangin, Lord, we still continue to believe in you, God. We continue to believe in you, our Savior. We continue to believe in you, our Redeemer, our refuge, our strength, our healer. Let us open our lips and say to our God who He is in our lives. Yes, Jesus, we thank you. We thank you for you are our strength. Lord, we thank you, God, for you are our healer. And so, Lord God, we thank you. For you are the lover of our soul. And Lord God, we even thank you, God, for what you will do in our midst today as we listen to your word. Let your Holy Spirit, God, be upon our midst. And let your anointing be upon your messenger today. Father, this is our prayer. Make us full until we overflow as we listen to your word today. Father, we thank you. This all we pray in Jesus' name. Amen. Ayan. So, blessed Sunday morning po sa ating lahat. So, welcome po once again sa ating pong Sunday service. May I know kung meron po tayong bago in our midst? Meron po ba? First time po nag-attend? Ayan, wala. Okay. So, of course, we would also want to... Ayan, meron. So, welcome po sa ating pong church. And meron nga po kaming kasabihan dito sa church that once you're welcome, ay forever ka pong welcome. So, we are so blessed and happy na nakasama ka namin today. And of course, gusto rin po nating i-welcome yung ating pong mga kasama na nanonood online. So, welcome po sa ating pong Sunday service. And so, ngayon nga po, ay darako na po tayo sa ating pong pagbibigay ng ating pong tithes and offering. So, we continue to encourage everyone na isulat po ninyo yung inyo pong mga tithes and offering. Ayan, pwede na po ba nating hawakan? Ready na po ba? Ayan. So, let us, hawakan po natin yung ating pong mga kaloob and let us pray. Hallelujah, hallelujah. Father, we thank you, God. We thank you, Lord, for once again this opportunity na kami nga po ay makapagbigay ng aming pong kaloob, O God, as a sign of our worship and acknowledgement, Panginoon, that Father, Ikaw ang patuloy na nagsusustain at patuloy na nagsusupply
sa amin pong buhay at sa lahat ng amin pong mga pangangailangan. Panginoon, marami pong salamat. And Father, we continue to believe, oh God, that you are our great provider and that today we can give because you have enabled your people and you are continuously being faithful, Panginoon, sa iyo pong mga anak. And so, Father, today as we give, may you be glorified and may you be delighted, oh God. At ang amin nga pong dalangin, that may you continue to multiply, Panginoon, ang bawat kaloob ng iyo pong mga anak upang ito ay patuloy na magamit for the furtherance of your kingdom. And Father, today we just pray that may you continue to remember, oh God, your children faithfully giving their tithes and offering, Panginoon. Continue to reward them and continue, Lord God, to prosper ang lahat ng gawa ng kanila pong mga kamay. Panginoon, marami pong salamat. And Father, today we just pray that even as we give, your name and your name alone ang patuloy na maitaas, oh God. Panginoon, marami pong salamat. And this we pray in Jesus' name. Amen. Ayan. And of course, for our morning devotion, sa mga sumusunod po sa ating pong morning devotion, bukas, we are on the book of Proverbs. So, Proverbs 3 po tayo. And of course, Tuesday to Friday, we are on the book of Job 25 to 28. And every Saturday ay nasa book po tayo ng Psalms. Ayan. So, ready na po ba tayo to receive the Word of God for us today? Ayan. So, atin na nga pong ihanda yung ating pong mga Bibles, notebooks, and pen, and most especially our hearts as we receive the message of God for us today. And let us all welcome our preacher, Pastor Reynaldo Daniel Malapitan. Praise God. Thank you, Jen. Hallelujah. Okay, isang magandang umaga po sa lahat. And third Sunday na po tayo ng January. At alam ko ho na lahat po tayo ay we are all excited sa lahat to ng gagawin ng Panginoon sa atin for the year 2024. Just as we have started the year receiving the message from our God through our mother church in Hong Kong, 2024 will be a year of effortless, not only in our lives, but especially in doing the ministry of God. Okay, so isang magandang umaga rin po sa lahat ng mga nanonood online. And may the Lord continue to speak to us as we listen to the Word of God today. So let's open our Bibles, please, in the book of Psalm. Psalm chapter 65, beginning verse 1 hanggang po sa verse 13. Psalm 65, 1 hanggang po sa verse 13. Pwede mo ba nating basahin na sabay-sabay? Praise awaits you, our God, in Zion. To you our vows will be fulfilled. All you who hear prayer, to you all men will come. When we were overwhelmed by sins, you forgave our transgressions. Blessed are those who choose and bring near to live in your courts. We are filled with the good things of your house, of your holy temple. Verse 5. Can we read it aloud? You answer us with awesome deeds of righteousness, O God, our Savior, the hope of all the ends of the earth and of the fatherless. Verse 6, who formed the mountains by your power, having armed yourself with strength. 7, who stilled the roaring of the seas, the roaring of their waves, and the turmoil of the nations. Those living far away fear your wonders. Where morning dawns and evening fades, you call forth song of joy. You care for the land and water it. You enrich it abundantly. The streams of God are filled with water to provide the people with grain. For so you have ordained it. You dredge it furrows and level its ridges.
You soften it with showers and bless its crops. Can we read this part? You crown the year with your bounty, and your carts overflow with abundance. The grasslands of the desert overflow. The hills are clothed with gladness. Verse 13. The meadows are covered with flax, and the valleys are mantled with grain. They shout for joy and sing. Purihin ang Panginoon sa kanya pong mga salita sa umaga pong ito. Tayo po'y manalangin. Lord, we offer you, O God, ito pong panahon na ito as we study your word. We pray, O Lord, that may you empty our hearts and empty even our mind, so that today, O Lord, your very rema will fill us. At ang aming pong dalangin, Panginoon, let every rema na aming pong tatanggapin, O Lord, ay magdadala ng kapangyarihan sa amin to receive, O Lord God, your word, and that your word will accomplish great things in our lives. Sapagat nananampalataya kami, Panginoon, ang bawat salita na namumutawi sa iyong bibig ay tiyak, Panginoon, na meron pong gagawing magagandang bagay sa buhay namin as we receive it with faith in our hearts. And so today, Lord, we offer you, ito pong araw po nito, ang aming mga buhay, ang aming puso. Gamitin mo, Panginoon, ang panahon na ito, O Lord God, to fill us. So that, Lord, even this time, we will experience your glory. Salamat, Panginoon. Ingatan mo po kami lahat. Hanggang sa matapos po ang gawain na ito, samahan mo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Binigyan ko ang title, ito pong topic po nito, God's Bounty for Us. As we start the year, na sinasabi po ng Bible, sinasabi po ng atin pong tinanggap na message from God since we have started 2024, that this year will be an effortless year for all of us. Pinagtatalunan ng iba yung tungkol po sa effortless. Hindi po ibig sabihin na hindi ho tayo magtrabaho. Okay? Pero hindi ho katulad nung iniisip ng marami na sa pamamagitan po ng hard work po natin, to the point nakalimutan na po natin yung sarili natin, ang family po natin at higit sa lahat ang Panginoon, that we will be blessed. Dahil kahit anong gawin po ng tao na pagpapagal, kung hindi po tayo pinagpala ng Panginoon, wala po tayo magagawa. Dahil kahit anong pagpapagal na gawin ng tao, kung hindi po natin alam yung God's contract of blessing, we will still miss the blessing of God. At nakakatakot po at nakakapanghinayang sa buhay po ng tao. Yung pong halos inubos na po natin yung panahon natin, yung oras po natin sa kung ano-anong mga bagay na ginawa natin. But at the end of the day, we will discover wala hong nangyari sa mga gawa natin. At ang nakakatakot po sa lahat, yung pagdating ng katapusan ng buhay sa mundong ibabaw po na ito, na akala po natin i-reward tayo ng Diyos sa langit balang araw, pagkatapos, hindi po pala. Ang tawag ho doon ay sincerely mistaken. Are you still with me? We have done our best sa napakarami pong mga bagay, but at the end, hindi po ito nagbunga at hindi po ito na-appreciate, hindi lamang ng ating kapwa-tao, kundi maging ng ating pong Panginoon. At alam niyo po, mga kapatid, it's a waste of time and energy. Kaya nga po, wala na pong gaganda doon po sa tayo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. God's bounty for us. Ang Diyos ay hindi po nagkulang. Before the creation of the world, He created everything, ang langit at ang lupa at ang lahat ng nasa ilalim ng lupa for the benefit of people. Do you agree with me? Sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng lahat ng Kanya nilikha. Bago po niya ginawa ito, alam na niya yan. Alam niya kung ano ang ating kasalukuyan and even our future, and that God, alam po niya
kung ano ang kanyang ginagawa. At sabi po ng Bible, He make things beautiful in His own time, in His own way, ginagawa po niya ito. Now, lahat po tayo ay excited. Every year, ang prayer po natin, pag tag-umpisa po ang taon, lahat tayo nangangarap ng breakthrough. Amen? Sa mga estudyante, nangangarap po tayo na tayo ay mag-excel sa ating pong pag-aaral. Sa mga business people, we are all praying for a good result of our business because lahat naman ho tayo, we want our lives na makaranas po ng favor and grace ng ating pong Panginoon. But today, gusto ko pong pag-usapan natin, yung bounty, yun pong something that is given to us generously by our God. Sabi mo nga sa katabi mo, God is generous. Sabi po ng Bible, when we ask, He will give us. Do you believe this? At kapag siya po'y nagbigay, hindi po sakto. Ako po'y naniniwala, ibibigay ng Panginoon yung sapat at kung hindi man sapat, ay higit pa sa sapat dahil gusto po niya na tayo ay maging blessing. And so God, every time na siya po ay gagawa ng kung anumang mga bagay for the benefit of His people, and I believe, hindi po madamot ang Diyos, but God is a generous God. Generous na kaya po niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan natin, even our needs in the future. Now, there are a few points na gusto ko pong makita natin sa Psalm 65, verses 1 up to verse 4. Sabi po dito, praise awaits you, O our God, in Zion to you our vows will be fulfilled. You who answers prayer, to you all people will come. Ito pong mga talata na ito ay naganap bago po ang celebration ng Feast of Tabernacle. Dahil alam po natin, every year, ang mga taga-Israel na-require ng Panginoon to go back sa Israel para po mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. Ano pong dahilan? For them to commemorate the goodness of God nung sila po ay nasa wilderness na hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. God had blessed them. At ito po ay naisulat nung panahon na nagse-celebrate ang mga taga-Israel. At doon ay nakita nung psalmist yung pong perfect na pag-ibig ng Panginoon, how He provided for His own people. Kaya nga po, dito ay makita natin, praise awaits you, our God in Zion, to you our vows will be fulfilled. Nung ang mga tao ay pumupunta sa Panginoon, at sila po, sabi po ng Bible, ay nananalangin, and they all come to the presence of God. Kapatid, kaibigan, at maging sa inyong lahat na nanonood ngayon online, alam niyo po ba na nilikha tayo ng Diyos for a purpose? And that purpose is for us to stay in His presence. Parang mga magulang, no? Ang mga magulang, nag-umpisa tayo ng business o kaya meron ho tayong ginagawang paraan so that we can provide for the needs of our children. Pagkatapos nagtayo tayo ng bahay, nilagyan ho natin ng mga magagandang furnitures, nilagyan natin ng maraming pagkain ng ref. Bukod po sa ref, ang lahat yata ng cabinet ay napuno ng pagkain because we want our children to experience yun pong kasaganaan, ang kapayapaan, and even the security
sa loob po ng tahanan natin. Can I hear amen? Hindi ka lamang nagtayo ng bahay, yung iba nga nagtayo pa ng pader, nilagyan ng gate sapagat gusto natin, our children and our families will be secure. Not only their physical, but all aspects ng buhay ng atin pong mga pamilya, pinangarap po natin na meron po silang security. And we provided for that. At alam nyo, tayo po ng mga magulang, gusto ho natin ang lahat ng mga anak po natin, lalong-lalo na kapag wala pa po sila sa tamang edad para humiwalay, gusto po natin, nasa harapan natin sila. Kaya nga po yung iba, pagpasok sa school, pag-uwi from the school, sinusundo pa po natin. Because we want our children na nakikita natin sila, na very close sila sa atin, so that we can provide for their needs. Naunawaan po ba natin? Tayo po na mga makasalanang tao, ganun tayo mag-isip para sa mga mahal natin sa buhay. Ganun tayo magplano para po sa mga mahal natin sa buhay. Maging ang Panginoon, that is the very reason why God created everything before He created man. Dahil alam niyang may pangangailangan ng tao, dahil alam niya na meron pong dapat ma-benefit ang tao galing sa Kanya. Because His perfect will, and this is the very reason why we are made for, to be brought to Him, to dwell with Him in His presence. Ang nais po ng Panginoon is that for us to be near to Him, dahil alam po ng Panginoon ang pangangailangan ng tao sa Diyos. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, gusto ng Panginoon, malapit siya sa iyo. And God, this is also His role sa Kanya pong creation, yun pong napakalapit po niya. Kaya niyang yakapin at kaya po niyang aragain ang lahat ng kanyang mga nilikha. Kalooban po niya na lahat ng tao ay lumapit sa Kanya. Pero alam niyo kapatid, meron pong problema. Ang tao, wala hong pinamangarap kundi kung paano lumayo sa Diyos. May kausari pa rin ba ako? Parang mga anak din, ano? Nandiyan naman yung pagkain, may pagkain sa ref, may pagkain sa kaldero, may pagkain sa cabinet. Pero ang gusto po nila, yung isaw na wala sa bahay nyo. Yung isaw na kulay orange. Nasusundan nyo po ba? May kape naman sa bahay. Diba? Pero gusto pa rin magkape sa labas. May pagkain naman sa bahay, may lugaw naman sa bahay, pero gusto maglugaw yung alas 11 ng gabi at lalabas pa doon sa pinadlock mo na gate. May kasama po ba kayo sa bahay na ganyan? Yung hihintayin pa nilang matulog yung tatay at nanay nila bago sila lalabas doon po sa likod na gate para po kumain nung mas masasarap pa nga naman yung pagkain sa bahay nyo. Yung tatay mo, nanay mo, maagang nagigising para lamang ihatid ka sa school gamit kotse, pero gusto mong lumabas ng gabi ang gamit motor kasama nung barkada mo na wala ka pang helmet. Sabi mo nga sa katabi mo, tao nga naman. Tama po ba itong sinasabi ko? At alam niyo po ba na ang lahat ng tao, kahit noong unang panahon, ang Panginoon ginagawa niya ang lahat ng kaparaanan para po ilapit ang tao sa Kanya. Ginagawa niya ang lahat ng paraan para po ilapit ang tao sa Kanya, para pag-benefit ang tao sa Kanya. Pero alam niyo, nakakalungkot yung tao. Sadyang may ibang gusto.
Sadyang ang gusto ay yung kung ano yung gusto ng Panginoon, yun yung ayaw nila at gusto po nila yung taliwas sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga ho, ang daming napapahamak at ang dami pong nasisira. And you know, verse 3, pwede po ba nating basahin sandali? Can we read it aloud? When we were overwhelmed by sins, you forgave our transgressions. Anong feeling natin ng mga magulang kapag nandun na nga lahat ng pag-aaruga, pagmamahal, you provided for your children, yet your children, they don't like yung atin pong ginagawa at meron po silang gusto. Di po ba nasasaktan tayo? Kung minsan nasesermonan natin sila, minsan nasasaktan natin sila. Pero alam niyo, Panginoon, iba. Sabi po niya sa verse 3, when we were overwhelmed by sins, niyayakap tayo ng Diyos, pero lumalayo tayo sa Kanya. Gusto niya tayong damitan ng katwiran, pero gusto pa rin po ng tao ang gumawa ng kasalanan. Gusto niya tayong damitan ng malinis, pero gusto po natin magsuot ng mga marurumi. Nung tayo po ay na-overwhelm ng mga kasalanan at pagsuway sa Panginoon, ano ang sabi po ng Bible? He still forgive us of our transgression. Kung meron pong isang bounty na dapat po nating makita at ma-appreciate sa buhay po natin, is the bounty of grace na ibinibigay po ng Panginoon sa ating lahat. Sabihin nga po natin, bounty of grace. Yung mayamang habag ng Panginoon sa atin. Na kahit ilang beses po tayong nagkamali at nagkasala at lumayo sa Kanya, alam niyo ang Panginoon, gumagawa pa rin siya ng paraan, paano niya tayo ilapit sa Kanya. Gumagawa pa rin po siya ng kaparaanan, paano po niya tayo arugain, mahalin, patawarin, linisin, paliguan, para ho maging kaaya-aya pa rin ang tao sa Kanya. Kapatid, kaibigan, maging kayong lahat na nakikinig ngayong umaga. Sa pagsukat po natin ng kabutihan ng Panginoon, the bounty na Kanya pong ipagkakaloob sa atin, especially of this year, 2024, I want you to consider the bounty of God's grace in our lives. Yung Kanyang habag, yung Kanyang biyaya na sa kabila ng pagkakaroon po natin ng kalikuan sa buhay, still God forgive us. God has been overflowing with grace. He is always making a way for us to be close to Him. Ginagawa po niya ang lahat ng Kanya pong mga paraan para lamang po ilapit ka sa Kanya. Can I hear amen? Kung minsan sa isang maayos na kaparaanan, pero kung minsan hindi po maayos sa pakiramdam natin, sa feeling po natin, yung kaparaanan ng Panginoon para lamang marinig mo siya. Naniniwala po ba kayong ang Diyos ay pagpapala? Pero minsan siya po ay Diyos ng pagpapalo. Tinatawag tayo ng Panginoon. Lahat ho tayo tinatawag sa sarili nating mga pangalan. Pero minsan hindi ho naririnig ng tao ito. Kailan naririnig ng tao ang kanyang tawag, ang tawag ng Diyos? Minsan kapag may cancer na, tsaka lalapit ang tao sa Panginoon. Kapag nasa bingit na ng kamatayan ng tao, doon niya maririnig ang tinig ng Diyos. Hihintayin pa ba natin ang mga panahon na yan? Pinagpala tayo ng Panginoon. Nandun ka na sa tugatog ng tagumpay.
Tinatawag ka ng Diyos. Pero alam nyo, yung iba po ay nahumaling sa tagumpay na meron sila at nakalimutan na po ang Diyos. Anong gagawin ng Panginoon? Ibabagsak ka niya. Yung iba, hindi lamang bumagsak, bumaon pa. Tsaka niya naintindihan, tinatawag pala ako ng Panginoon. Kapatid, kaibigan, gusto ko pong maunawaan natin lahat, ang Panginoon hindi nagkulang. Ang kanyang pag-ibig sapat. Ang kanyang grace ay sapat. Pero gusto ko sabihin sa iyo, hindi papayag ang Diyos na malalayo ka sa Kanya. Because God will always make a way for us to be close to Him. Gagawin ng Panginoon ang lahat ng paraan para lumapit ka sa Kanya. At alam niyo po ba, kahit yung mga kasalanan ho natin, hindi yan hadlang para hindi po tayo ilapit ng Diyos sa atin. Walang hindi nagkamali, walang hindi po nagkasala. But I want to make this clear today, my brothers and sisters. Our sins is never the main thing. Hindi po yun ang dahilan para po tayo ay lumayo sa Panginoon at mapalayo sa Panginoon. But His grace is always sufficient. Bakit? Dahil ito po yung number 1 na bounty na gusto ko po makita natin sa Psalm 65 verse 3. Dahil madalas pag pinag-uusapan po kasi ang bounty ay harvest ang nasa isip po natin. But don't you know na number 1 po na bounty na ipinagkaloob po ng Panginoon sa atin ay yung kanya pong grasya at habag at biyaya. Na kahit ganun nakalaki ang pagkukulang po natin sa Kanya, hindi po niya kailanman tiningnan ang pagkukulang po natin para hindi po makalapit sa Kanya. Yung ang magnanakaw sa krus ng Kalbaryo, di ba? Sabi po nung isang magnanakaw, kung talagang ikaw nga ang Panginoon, iligtas mo sarili mo, pagkatapos iligtas mo rin kami. Pero ang sabi po ng isang kriminal, bakit ka nagsasalita ng ganyan sa Panginoon? We deserve ang ating parusa. Pero siya, wala siyang kasalanan. Pagkatapos sinabi niya sa Panginoon, Lord, wag mo akong kalimutan kapag naghari ka na. Isang magnanakaw. Papatayin na, nakapako na dun sa krus. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? Ngayon din, ipagsasama kita sa aking kaharian. Hindi po siya nag-member sa church, hindi po siya nagpabaptize. Hindi siya umanid ng seminar, hindi po siya nag-Bible school. But that very moment, ang sabi po ng Panginoon sa kanya, ngayon din ay ipagsasama kita sa aking kaharian. Yung babaeng lima na ang naging asawa, kinamumuhian ng lahat. Pero ano po sabi ng Bible? Ginawan ng Panginoon ang kaparaanan para po siya maligtas. Yung nahuling nakiapid sa araw ng celebration ng Feast of Tabernacle, na dapat ay babatuhin na ng mga taga-Israel. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Not even I will not condemn you. Kapatid, kaibigan, your sins does not define you. Alam niyo po sa Panginoon, hindi importante kung gaano kalaki ang kasalanan ng tao. Hindi ho katulad ng tao, kapag tayo po'y nagkamali, hindi na po makalimutan ng tao ang pagkakamali natin. Naintindihan po ba natin? Yung taong nagnakaw ng manok, nahuli. Ang lahat ng kanyang kapitbahay ang tingin sa kanya manok.
kasi, napalibutan po tayo ng mga judgmental na tao. Nakapagsinungaling ka ng minsan, pero habang buhay ang tingin nila sa'yo, sinungaling na. Pero hindi ho ganun ang Panginoon. God's bounty of grace. Kaya kung sa palagay mo sa araw po nito, hindi ka karapat dapat sa harapan ng Diyos at hindi ka na naging katanggap-tanggap sa harapan ng tao, gusto ko pong itanim mo ito sa iyong isip at sa puso mo. Napakayaman ng awa at habag ng Diyos sa tao. Kung ang tingin ng ibang tao sa iyo dahil nagnakaw ka ng manok at manok ng tingin sa iyo, hindi ganun ang tingin ng Panginoon sa iyo. Kung sa palagay po natin, nagkasala tayo at naging marumi tayo sa harapan ng Diyos at ng tao, hindi po habang buhay na ganun ang karumi ang tao sa harapan ng Diyos. That is not true. Because whether you like it or not, now listen to this, brothers and sisters. It has been removed from you and it has been paid by our Lord Jesus Christ ang lahat ng iyong mga kasalanan. Lahat ng mga naging pagkakamali natin at naging pagkukulang po natin. Kung alam nating tanggapin, aminin ang pagkakasala at pagkakamali po natin, at magpakumbaba po tayo na ihingi ng tawad sa Diyos ang lahat ng mga kasalanang nagawa po natin. Ano sabi ng first John? He is just and faithful to forgive us. Can I hear amen? Can I hear amen? Papatawarin at papatawarin tayo ng Panginoon. At sa totoo lang, binayaran na ng Diyos ang lahat ng pagkakamali natin. That is that number one bounty na meron po tayo sa Panginoon. Yan ang isang yaman na tinanggap natin sa Diyos, ang kanyang habag at biyaya. When we were overwhelmed by sins, you forgive us, or you forgave our transgression. Pwede po ba makita yung verse 4? Ano sabi po ng verse 4? Can we read it aloud? Blessed are those you choose and bring near to live in your courts. We are filled with the good things of your house, of your holy temple. Mapalad ang mga taong pinili ng Diyos. Mapalad ang mga taong tinawag ng Panginoon at tumugon sa kanyang tawag. Na kahit pa gaano kalaki ang naging pagkakamali at naging kasalanan po natin, nung tinawag tayo ng Diyos at lumapit tayo sa Kanya, ano sabi po ng Bible? Daramitan niya tayo ng bagong damit. Lalagyan niya tayo ng singsing. Ire-restore tayo ng Panginoon. At meron pong pagdiriwang hindi lamang sa lupa, kundi sa langit. Dahil may isang taong nagkamali at nagkasala na ngayon ay niligtas na. Kaya po sinabi ng Bible, blessed are those who choose and bring near to live in your courts. At kapag tayo po ay lumapit na sa Panginoon, ano po sabi po ng Bible? We are filled with the good things of your house, of your holy temple. Alala ko po yung anak na nagbalik loob sa kanyang ama. Hindi naman na dapat siya ipagdiwang, hindi na dapat siya ipag-celebrate, hindi naman na siya dapat ipagpatay.
ng pinatabang baka. Hindi na dapat ganun kalaki ang celebration. Pero alam niyo, ang picture na pinakikita ng Panginoon sa atin, kahit pag-gaano karami, kalaki ang kasalanan at pagkukulang po natin sa Diyos, matuto mo lamang tanggapin, aminin ang pagkakamali mo. Katulad po nung ginawa nung anak, sabi niya, I'm no longer worthy to be called your son. Make me one of your servants. Pero nung ginawa ng ama, niyakap at hinagkan, ni-restore, tinanggap bilang anak. At alam niyo kapatid, yan ang bounty ng grace ng Panginoon. Ang hirap yatang mabuhay sa labas ng kalooban ng Diyos. Minsan hiyang-hiya na tayo lumapit sa Kanya dahil alam natin marumi tayo at nagkamalit nagkasala. Pero kung marunong tayong lumapit sa Kanya, Panginoon, patawarin mo ko sa lahat ng aking magkakamalit na kasalanan. Patatawarin ka ng Panginoon. At ang sabi po niya, pagkatapos mong magdesisyong lumapit, manatili ka na sa Kanya. At alam niyo, sinasabi po ng Bible, to live in the courts of God. Yung manatili ka po doon sa kingdom ng Panginoon. At pagkatapos ang sabi po niya, and then we will be filled with the good things. Sabihin nga po natin, filled with the good things of your house. Can we read it again? We are filled with the good things of your house, of your holy temple. Wala na pong gaganda nung manatili ka doon po sa sinasabing house ng Panginoon, in His very presence, in His holy temple. Kapatid, ito po ang unang bounty na pwede po nating maranasan sa Diyos. Can I hear amen? The bounty of grace. Can we say it again? Bounty of grace. Pagkatapos nating makita, mahanap ang daan pabalik sa Diyos, naranasan na po natin ang hirap sa labas. Ang mabuhay outside the perfect will ng Panginoon, ang hirap kaya. Punong-puno ka ng kabigatan, punong-puno ka ng problema, punong-puno ka ng, alam niyo yan, ng kasalanan, na para bang ang layo-layo ng Panginoon. Pero matutunan po natin yung point number 1 in this topic. I want to tell you, ito na ang pinakamainam na buhay, ang mabuhay sa presensya ng Diyos. Can we read verse 5? Pwede ba nating basahin ng sabay-sabay? You answer us with awesome deeds of righteousness. O God, our Savior, the hope of all the ends of the earth and of the farthest seas. Sabi po ng verse 6, who formed the mountains by your power, having armed yourself with strength. Verse 7, who stilled the roaring of the seas, the roaring of their waves, and the turmoil of their nations. The whole earth is filled with awe at your wonders. Where morning dawns, where evening fades, you call forth songs of joy. Ang pangalawang bounty na sinasabi po ng Psalm 65 is the bounty of redemption. Kung paano po ang pagliligtas ng Panginoon para lamang tayo ay makaranas ng ginhawa sa buhay. And I want to tell you that the God of redemption is the God of creation. Ang Diyos na nagliligtas sa iyo, Siya yung Diyos na lumikha ng langit at lupa.
Pag sinabi pong redemption, naisangla ang isang bagay pagkatapos ni-redeem, yan ho yung process of redemption. At alam niyo po, kapatid, kaibigan, tayo na mga tao, madalas kapag tayo po ay lumalabas sa kalooban ng Panginoon, inaangkin tayo ng iba. Ako niyo po yung point? Nandito yung presence ng Diyos. Pero yung tao, lumalabas doon sa kalooban ng Panginoon at pupunta siya sa isang sitwasyon o sa isang lugar na malayo sa Panginoon. Separation ng tao sa Diyos. Pero ang Panginoon ay laging nakatingin sa atin. Dahil alam ng Diyos, pag-aari po niya tayo. Naunawaan natin? Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, pag-aari ka ng Diyos. Alam mo kung bakit ka pag-aari ng Panginoon? Ginawa ka sa sariling wangis ng Diyos. Kaya sa Kanya tayo. Pero dahil tayo nagdesisyon na lumabas sa kalooban ng Panginoon, naging pag-aari tayo ng iba. Inangkin tayo, pero hindi nila tayo pag-aari. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, kamukha mo pa rin yung lumikha sa'yo. And the bounty of redemption, ito po yung nakakatuwa, gagawin ng Panginoon ang lahat ng paraan, makuha ka uli sa Kanyang presensya. Hindi po ba masaya? No tao kumaday takit, inayayat na kajay tao, minahal ka ng sobra-sobra, binigay sa iyo lahat. Pero pagkatapos ikaw nagdesisyon kang pumunta sa iba, alam mo ang sasabihin ng tao, itakalatan. Huwag ka nang bumalik. Pero nung una ang awit mo ay ganito, kunin mo na lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Pero kapag mahal mo, nagdesisyong lumayo sa'yo, o sige, takan, pawid ko pa'y amin nga badom, tamon. But God, hindi ho ganun eh. Kalooban pa rin po niyang i-redeem ang lahat ng kanyang pag-aari. Can I hear amen? Gagawa niya ng paraan. For God is a God of redemption. Maging ang mga taga-Israel, sila po ay naging alipin sa Egypt noong araw. Nakalimutan na nga nilang taga-Israel sila. Kaya nga, pati utsura nila, pati ang salita nila, pati yung taste nila ng pagkain, mga taga-Egypt na. But the Egyptians are not the chosen people of God. Can I hear amen? Nagmukhang taga-Egypt na ang mga taga-Israel, pero ang Diyos hindi siya pumayag na hindi po niya makuha ang mga taga-Israel sapagkat ang Israel, they are the chosen people of God na dapat niyang ilabas sa slavery ang mga taga-Israel. And so God redeemed them. So sabi po ng verse 5, you answer us with awesome and righteous deeds. Gumawa ang Panginoon ng mga kamanghamanghang bagay, mga imposibleng bagay, para lamang ma-redeem ang mga taga-Israel. To the point na pinatay niya ang lahat ng mga firstborn ng mga taga-Egypt. Ayaw niyong palayain ang mga tao ko, mamamatay kayo. Ayaw niyong palayain ang aking mga anak, anong ginawa ng Panginoon? Pinaulanan sila ng locust. So lahat ng kanilang harvest, kinain ng mga grasshoppers. Not only that, nagpaulan siya ng mga langaw. Tayo nga lang, makakita tayo ng 10 langaw, nandidiri na tayo. Pero can you imagine,
Yung table ng Farao, punong-puno ng langaw, halos walang mahulugan ng pin. Yung mga socialite, yung mga nandun eh. Yung papatayin sila ng Diyos sa diri. Hindi pa natapos doon, nagpadala ng napakaraming mga palaka. Ano pa? Ang daming mga plagues na dinala ang Panginoon. Ayaw niyong i-release? Ayaw niyong i-redeem ko ang aking mga mahal? But at the end, the people of God was redeemed. And because He is a God of creation, ano sabi po ng Bible? Sabi po ng verse 6, can we read that part? Basahin nga po natin ulit. Who formed the mountains by your power, having armed yourself with strength. Dahil gusto ng Panginoon na i-redeem ang kanyang mga taga-Israel. Ano ba sabi po ng Bible? He armed Himself with His strength. Pinaghandaan ng Panginoon ang pagliligtas niya sa mga taga-Israel. Ano kanyang ginawa? Paano niya sila niligtas? Verse 7, can we read it? Who is still the roaring of the seas, the roaring of the waves, and the turmoil of the nations. Alam niyo po ibig sabihin yan? Nung gusto nang i-redeem ng Panginoon ang mga taga-Israel, pagkatapos niyang gumawa ng napakaraming mga plagues sa Egypt, sabi po ng Bible, tumayo ang Panginoon. At lahat ng strength ay ginamit niya. Ano sabi po ng Bible? Pinigilan niya maging ang waves, the roaring waves of the sea. The roaring of their waves ay pinigilan ng Panginoon. Kaya nga po, ang Red Sea ay nahati. Yan ho sinasabi ng Panginoon. Kaya ko po sinasabi, the God of redemption is the God of creation. That He can create lahat ng bagay, lahat ng panahon, gagawa at gagawa ang Diyos ng kaparaanan, maligtas ka lang, ma-redeem ka lang. Are you with me? Can I hear amen? Can I hear amen? Are we all excited na meron tayong Diyos na ganito? Ang daming mga adik, naging alipin na sila. Nakakalungkot, pati mga anak na mga believers ay naging victim. Salamat sa Diyos sa tokhang. Ang daming pinatay, ang daming namatay. Kahit papano, nagkaroon ng pag-asa na yung mga mahal natin sa buhay, nagkaroon ng pagkakataon na sagipin para po ibalik sa presence ng Panginoon. Na kung minsan ang gagamitin ng Diyos ay mga pangyayaring hindi mo maintindihan. He can even use criminals para lamang mapalaya ka. So He parts the sea, He makes water to flow. That's the bounty of redemption. At pagkatapos po nilang lumabas doon po sa Egypt, tumawid sa napakatuyo na Red Sea na ginawa ng Panginoon nung nandun na po sa kabilang pampang. Hindi po sila nauhaw. Why? God even created a water flow from a rock. Nagkaroon ho ng tubig. Bakit? The God of redemption is the God of creation. At hindi niya rin po sila ginutom sapagkat nagpaulan po siya ng mana para makain ng mga taga-Israel.
Kapatid, kaibigan, kapag ikaw ay niredeem ng Panginoon, manood ka sa mga magagandang bagay na gagawin ng Diyos. Amen? Ilan na po ba sa atin dito ang sawa na sa kahirapan, taas ang kamay? Yung sawang-sawa na sa hirap. Yung ganito, bigyan mo ng paliwanag, anyati pangbigat. Ano yung breakfast? Nung Monday, itlog, nilaga. Nung Tuesday, itlog, sunny side up. Nung Wednesday, itlog, scramble. Diba? Nung Thursday, walang itlog. Nung Friday, Minsan may mga anak tayo nagsasabi, kailan ba? Itlog, itlog, itlog. Isu nga dya eskwela, itlog manin. Minsan may mga pagkakataon talagang nakakasawa maging mahirap. O yun pong kasabihang, ang hirap maging mahirap. Can I hear amen? Pero alam, tendencies po na mahirap. Naghihirap ka na nga, pero gumagawa ka pa ng mali sa harapan ng Diyos. Hindi ka nagpe-pray. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi ka naman nagsisimba. Ano pa? Lahat ng kalooban ng Panginoon, hindi mo ginagawa. Kaya minsan may mga mahihirap, sa totoo lang, parang ang hirap mong tulungan. Kasi yung mga mahihirap na to, sila pa yung ayaw magtrabaho. Tawagin mo maglaba, ay sayang naman yung kuko ko. Samantalang ikaw na may konting pera, naglalaba ka. Tama po ba? Can I hear amen? Pero sila po yung mga taong hindi mapag-aral ang mga anak. Kapag may sakit, may papel na solicitation na dadaan sa barangay, I'm sorry, but I want to tell you, at ito pong mga mahihirap na ito, sila po yung nakatambay sa kanto, umiinom, nanigarilyo. Hindi po ba? Sila po yung mga masisipag magchismis, isuda pa iti kasasadutan ti barangay. Pero alam mo, galing naman tayo dun eh. Pero nung tinawag tayo ng Diyos at tumugon tayo, lumapit ka sa Panginoon, iniba ng Panginoon ang isip at puso po natin. Can I hear amen? At pagkatapos dun na po natin nakita, paano gumagawa ang Panginoon, signs, wonders, and miracles, at nag-uumpisa pong napagpapala ang buhay po natin. Kapatid, kaibigan, I'm telling you, oray manu nga kwarta ti itid mo, iti tao nga awan ka ni Apo Diyos, you are not helping them. Can I hear amen? Kapag ang tao na hindi nagsisimba, ang taong hindi nagpe-pray, ang taong walang panahon sa Diyos, tatandaan nyo, they don't deserve any penny from us. Sayang lang ang ating ibibigay sa kanila. Pero kapag ang tao sa kabila ng kanyang kahirapan, unti-unting magsisisi at tatanggapin ang kanyang pagkakamali at lalapit sa Diyos, alam niya, sabi pa ng Bible, the God of redemption will create great things for that man. Kaya ho, kapatid kaibigan, sa umaga pong ito, gusto ko pong maunawan natin. Number 2, bounty na pwede pong maranasan ng tao sa buhay is the bounty of redemption. Can I hear amen?
Sabi po ng verse 8, can we read that part? The whole earth is filled with awe at your wonders. Where morning dawns and evening fades, you call forth songs of joy. Can we read it aloud? Those living far away, fear of what? Those living far away fear your wonders. Where morning dawns and evening fades, you call for songs of joy. Sarap mabuhay sa presensya ng Panginoon. There will be celebrations. There will be fullness of joy. At alam niyo po kapatid, mararanasan mo lamang ito kapag naranasan mo yung redemption ng atin pong Panginoon. Amen? Amen? Na isang laka, ang Panginoon gumagawa ng kaparaanan para katubusin. Magpatubos ka naman. Parang anak, pumunta ka sa ibang bahay. Diba? Akala mo masaya. Hindi. Pag sinundo ka, umuwi ka. Dahil yung pangalawa at pangatlong sundo, delikado ka. Kaya alam mo, ngayon pa lang kapag ang Panginoon, come na, lumapit ka. Come. Alam niyo, nung pinapag-aralan ko po ito, ini-imagine ko, dinadramatize ko po yung goodness ng Panginoon. Sabi ko, wow, ang galing, ano? Napakabuti po ng Panginoon. Para lamang i-redeem ka, lahat ng mga dangers ay kanyang pipigilan. At ang pinakamatindi na kanyang ginawa, yung hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos sa langit at pagkatapos bumaba sa lupa. Nagkatawang tao, inako ang kamatayan na dapat ay para sa atin. Kapatid, ganun katindi ang redemption. Ganun katindi yung bounty of redemption na tinanggap po natin. Can I hear amen? Can I hear amen? Okay. Last point in this topic. Verse 9 to 13. Can we read verse 9? Ang sabi po doon, you care for the land and water it. You enrich it abundantly. The streams of God are filled with water to provide the people with grain. For so you have ordained it. God's bounty of provision for us. Pagkatapos po nating makabalik doon po sa presensya ng Panginoon, ito po yung kanyang pangako. There will be bounty of provision. The blessing. Nasabi po ng Bible, the land will produce for you. The land. Didiligan ng Panginoon. I-enrich ng Panginoon abundantly. And the streams of God are filled with water to provide the people with grain. For so you have ordained it. Verse 10, sabi po dito, you drench its furrows and level its ridges. You soften it with showers and bless its crops. Nanap ko po sa Bible Dictionary ang ibig sabihin po nito. Alam niyo po sa taniman, di ba may mga yung dinadaanan ng kariton, yung wheelbase po niyan, ang tigas-tigas kasi dinadaanan po yan sa road, sa kalsada, hindi na ho napapakinabangan yan, hindi po pwedeng tamnan. Pero alam niyo, sabi po dito, nung pinapag-aralan ko po itong text na ito, pati yung dinaanan ng mga baka, pati yung dinaanan ng mga kariton, dahil dinaanan ng tubig, pinalambot ng Diyos. Ang sabi po ng Bible, lahat ng kalupaan ng Israel ay nagkaroon ng bunga. At alam niyo po ba kung paano nagbunga?
Ang sabi po ng Bible, yung pong mga nahulog na crops na isinakay sa cart. Listen to this. Yun pong mga buto o bunga ng kanila pong mga harvest na nilagay sa kariton, pagkatapos nalaglag sa daan, at napabayaan na lang, biglang dumating ang ulan, biglang dumating yung streams of water from the Lord, at pagkatapos, kahit sa daanan, tumubo, nagbunga ang mga tanim. Sa ludsod, at daya kasjay, kapag ang Panginoon kumilos, merong ganon. Pastor, ano yung sabi sa gospel na yung mga binhi na sa tabing daan, hindi mabubunga, iba pong konteksto yon. Okay, kung gamitin po natin yung konteksto na yan, eto, pakinggan mo. Tumingin ka sa akin, huwag kang kukurap. Pati yung mga ibon na dapat kakain ng mga binhi, pinigilan ng Diyos. Alam mo ko bakit? Para may makain ka. Gusto mo ba? Gusto mo ba ng ganong pagpapala? That even the devourers, God stopped them para lamang ma-bless ang tao na nakalapit na sa Panginoon. Effortless 2024. Ulitin ko basahin ng verse 10. You drench its furrows and level its ridges. You soften it with showers and bless its crops. His bounty of provision. Now, verse 11, pwede po ba natin basahin sandali? Doon niya po sinabi yung, you crown the year with your bounty and your carts overflow with abundance. Can we read it aloud? You crown the year with your bounty and your carts overflow with abundance. Pwede po ba natin i-declare yan sa katabi natin? You crown the year with your bounty and your carts overflow with abundance. The Lord will bless us abundantly. Not only for today. Pero ano po sinabi po niya? For the whole year, you will experience the bounty of God. Ano po yung bounty? The bounty of grace, the bounty of redemption, and even the bounty of provision. At ano po yung pangako po niya? Your carts overflow with abundance. Are we all excited? Sabihin nga po natin, my cart will overflow with abundance. Can we claim it again? My cart will overflow with abundance. Pero alam mo, kinig ho tayo mabuti. Singular lang ho yung claim natin. But can we claim as more than one cart? Kaya po niya sinabi, your carts will overflow with abundance. Can I hear amen? So ano hong dapat gawin ngayong taon po na ito? Don't prepare for just one small cart. Amen? Hangkang agaramit, iba isa lang nga karison. Iyad adum kadi. Pagkatapos mong naranasan yung the bounty of grace and the bounty of redemption, now we are prepared to receive the bounty of provision. But again, a lot of people, they want to experience provision. The blessing and the blessing and the blessing.
Pero meron po dapat tayong mas malalim na dahilan para po tayo pagpalain ng Panginoon ng mas marami. God will surely bless us because He wants us to bless Him. Amen? At tayo ho, pag pinagpala ng Panginoon, huwag ho natin kalimutan ang pagpalain ang Diyos. Sapagkat siya ang lahat ng may gawa ng lahat po ng yan. At alam ko po, kapatid, kaibigan, sa buong isang taon po nito, as we claim for the effortless 2024, as we continue to do the perfect will of God, hindi ho natin po pwedeng makakaligtaan ang mga biyaya at habag na ipinagkaloob na ng Panginoon sa atin noon pa lamang. And as we continue to do His perfect will in our lives, alam ko po sa puso ko, kung paano po binless ng Panginoon ng mga taga-Israel, He will surely bless us. Can I hear amen? Can I hear amen? So today, my brothers and sisters, music ministry, can we just sing a song before we pray? We believe sa mga miracles ng Panginoon. We believe sa mga favors na Kanya na pong inihanda sa atin. And we believe na ang lahat ng pangako po ng Panginoon ay Kanya pong gagawin para po sa ating lahat. Can I hear amen? Are you all excited? Can we just close our eyes for a moment before we close in prayer? Lahat ho tayo ay tinatawag ng Panginoon. At sa Kanya pong pagtawag, tumugon po tayo. Lumapit tayo sa Kanya. But many times in our lives, tayo po'y nagkulang at nagkamali. Sinuway po natin yung perfect will ng Diyos in our lives. Nagkamali at nagkasala po tayo. Pero gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin ngayong umaga, sa atin pong pagkakamali at pagkakasala, tinatawag pa rin po tayo ng Panginoon. Dahil nakita po niya ang lahat ng mga paghihirap, hindi lamang ng kalooban, kundi po maging ang paghihirap po natin sa labas ng Kanya pong kalooban. And today I want to tell you, God is calling you. God is a God of bounty of grace. Gaano man kalaki ang naging pagkukulang natin sa Kanya, huwag ho tayong mahiyang lumapit sa Diyos sapagkat noon pa lamang ay minahal na niya tayo. Kung tayo po'y nagkamali at nagkulang, aminin lamang natin sa Diyos ang lahat nating mga pagkakamali. Siya po ay tapat at banal na magpapatawad sa atin. Gagawin at gagawin ng Panginoon na lahat ng kanyang kaparaanan, maibalik ka niya sa kanyang presensya. For He is a God of bounty, ng redemption, para lamang ho tayo ay makabalik sa Kanya. At pag tayo po ay nakabalik sa Diyos, He will surely restore our lives. Not only our hearts, but He will restore our whole being. And He will restore everything na nasa atin. So today, I want you to know, hindi lamang i-restore ng Panginoon ang iyong buhay. He will surely bless you with so much favor and grace that
all aspects of your life will be blessed so that His name will be glorified. Can we just sing this song? Into your hands I commit again with all I am for you. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Shall we all rise and let's worship the Lord now? Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours. I'm yours forever. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours. And I am yours forever. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Now sing it. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe.
You're the reason that I live. The reason that I Can we sing it again? Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I Can we sing it with all of our hearts now? Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong to you. You're the reason You're that I the live. reason that I live, the reason that Can we sing it I again? Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, The reason that the I sing. reason that Can I we sing it again? Sing it as a love song to Jesus. I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that For the I very last see. time now. Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. yes, Lord, we believe. We believe that you are the God who created the heaven and the earth. We believe, oh God, that you love us so much. At ang pagmamahal mo, Panginoon, walang po pwedeng tatapan. Walang katulad, Panginoon, ang iyong pagmamahal. At Panginoon, sa araw po na ito, as we have received your word, O God, that you are the God of bounty of grace. Na kahit, Panginoon, gaano kami karumi dahil sa mga kasalanan ng ginawa namin, still, Lord, ginawa mo ang paraan upang kami mapatawad sa lahat ng aming mga sala. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Nabuhos ang iyong dugo at kami ay tumanggap ng aming kalinisan. Lumayo kami sa presensya mo, O Diyos. But you are the God of bounty, Panginoon, of redemption, na ginawa mo, Panginoon, ang lahat, ma-redeem lamang kami. Nalayo kami sa iyo, Panginoon, subalit inilapit mo kami pa rin sa pag-ibig at pagmamahal mo. O God, salamat sa pagmamahal. Salamat, O Diyos, sa mga habag at biyaya. Today, my brothers and sisters, wala ko tayong may kakailang sa Panginoon. Kung tayo man ay nakagawa ng anumang mga kasalanan laban sa Diyos at sa Kanyang mga salita, ihingi po natin ng tawad sa Diyos.
Sapagat ang tanging naglalayo sa tao sa Panginoon ay ang kasalanan. Ang tanging dahilan kung bakit hindi natin matanggap ang kapayapaan at ang mga biyaya na nagmumula sa Diyos ay ang kasalanan, sapagat iyan ang maglalayo sa atin sa Kanya. But today I want to tell you, my brothers and sisters, God is faithful. If we confess our sins to Him, He is just and faithful to forgive us. Pwede po bang lahat itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon? Pwede po bang lahat ay sumunod sa maikling panalangin ng pagsisisi? Sabihin po natin sa Kanya, dakilang Diyos, Ama naming sumasalangit, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba, inaamin, ako'y nagkasala at nagkamali sa iyo at sa iyong mga salita. Panginoon, sa lahat kong mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin mo ako, O Diyos. Inaamin ko, ako'y nagkamali, ako'y nagkasala. Subalit sa araw na ito, Panginoon, isinusuko ko ang lahat kong kasalanan sa iyo. Patawarin mo ako. Hugasan mo ako sa iyong makapangyarihang dugo. At inaangkin ko, Panginoon, ang aking kalinisan. Nang dahil sa iyong sakripisyo, ako'y napatawad. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad na ito. At isinusuko ko sa iyo ang aking puso, ang aking buong buhay. Binubuksan ko, Panginoon, ang aking puso. Pumasok ka. At mula sa araw na ito, Panginoon, ikaw na ang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran. At mula sa araw na ito, Panginoon, ako'y mananatili sa iyong presensya, sa iyong kapangyarihan. At inaangkin ko, Ama, ang lahat ng mga biyaya mo, ang lahat ng iyong habag, maging ang lahat ng iyong pagpapala, ay tatanggapin ko. Sapagat sa araw na ito, Panginoon, idinedeklara ko, nananampalataya ako, ikaw na ang Diyos ng aking buhay. Salamat, Panginoon. At sa araw po na ito, sa iyo na po ang aking buhay, ang aking buong pagkatao. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Habang kayo po ay nakapikit, nakataas ang inyo po mga kamay sa Diyos. Ako na lamang ho mananalangin para sa lahat. Dakilang Ama, hayag sa iyo ang aming buhay. Ang aming nakaraan, ang aming kasalukuyan, maging ang aming bukas. Wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Kaya, Ama, ang amin pong paglapit sa iyo sa umaga pong ito, alam kong kinalugdan mo. At o Diyos, ang aking dalangin ngayon, nakikita mo, Panginoon, ang bawat kamay na nakataas. Simbolo ng kanilang pagpapakumbaba at pagkilala ng iyong pagiging Diyos at Panginoon ng kanilang buhay. Lord, ibaba mo ang iyong kapangyarihan sa bawat anak mo. At ang aking dalangin, O Lord, let the bounty, O Diyos, ng pinangako mo sa iyong mga salita, the bounty of your grace, the bounty of your redemption, and even the bounty of your provision, let your people receive it even right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And I claim, Lord, na sa araw po na ito, ano man ang kanila po mga pangangailangan sa buhay, katagpuin mo ang bawat isa sa kanila. Heal them of their sickness and diseases. And open the floodgates of heaven for your people now, O God, and I pray, Lord, allow even the blessing to overtake them. And let your favors and grace be upon them, O God. In their families and even in the marketplace kung saan mo nilagay. Lord, I pray, hayaan mo, Panginoon, the signs and wonders ay maranasan, Panginoon, ng iyong mga anak. At mula sa araw po na ito,
patuloy po namin, Panginoon, naluluwalhatian ang pangalan mo. And Lord God, this is our very prayer right now. Yes, we will stay in your presence. We will stay in your courts. We will stay in your dwelling place. We will stay in your temple. At alam namin, Panginoon, hallelujah. Oh God, mas maganda pa ang manangan, Panginoon, sa presensya mo ng isang araw than a million days, oh God, elsewhere. Sapagat alam namin, Panginoon, sa presensya mo lamang merong kasagutan. Sa presensya mo lamang, Panginoon, may katugunan. Sa presensya mo lamang may kapayapaan. Sa presensya mo lamang merong kagalingan. Sa presensya mo lamang, Panginoon, nandoon ang lahat ng pagpapala. At Panginoon, ang aking dalangin, and I declare, oh God, for your people and even their families right now. Oh God, may they continue to experience your grace and your favor. At Panginoon, sa araw po nito, ang aking dalangin, ibalot mo ang iyong masantong Espiritu, Panginoon, sa bawat anak na nandito ngayon. That, Lord God, even as they go out, oh Lord God, sa bahay panambahan po na ito, the blessings that they receive, the favors that they have received, the bounty that they have received, Panginoon, ay walang kapangyarihan na po pwedeng aagaw sa kanila. At ito, Panginoon, na magiging tatak ng iyong mga anak, ang mga pinagpala, Panginoon, araw-araw. Ang mga pinagpala mo, Panginoon, maging sa buong isang taon. For Lord God, we claim, O Lord, that you will bless your people with your bounty for the whole year, O God. This is your promise, Panginoon, in Psalm 65. And I declare it, O God, even to the people watching online. They will be blessed, O Lord, now and forevermore. Panginoon, ingatan mo ang iyong mga anak sa kanila pong pag-uwi, sa kanila pong mga tahanan, at patuloy, Panginoon, na akin pong inaangkin. Ang tagumpay na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo ay tinanggap na ng iyong mga anak, Panginoon, and even their children and the whole family, O God. And so, Lord God, today, wala po kaming ibang gawin but to bring you back all the praise, all the glory, and thanksgiving in the name of Jesus. And everyone will shout and say, Amen. God bless you at magkita-kita po tayo sa araw po ng linggo.